Sa ating huling bahagi ng programa, balikan natin ang iba pang mga kwento ni Lola Amel at ang mga salaysay na tungkol sa kanya. Patungo sa isang magkahalong pamamaalam at pagsalubong. Isa itong pagbubukas ng pag-asa na ang mga salita at alaala ay mananatili sa gitna ng maraming paglisan. Magandang hapon po sa inyo. Siguro hindi ko na po kailangang ipakilala ng labis si Amelia La Peña Bonifacio dahil alam naman nating lahat na siya ay isang pambansang alagad ng sining para sa teatro. Pero yaman din lang na tinatanong ako tungkol sa kanyang sariling brand of mentorship at saka sa kanyang sariling tatak ayon sa aking pananaw. Ito ang aking mababahagi. Um, Siya ay kulig ng aking ama sa Institute of Creative Writing, noon pa. At nung ako ay nakasama sa writers workshop noong 1986, kasama kami dun sa ipinasyal niya sa kanyang tahanan. Dito lang sa UP campus. At nakakita ako ng isang tanghal ng children's play. At may siguro mga 18 or 19 years old na ako noon. Pero hanggang ngayon natatandaan ko yung takbo ng pagtatanghal. Um, si Ma'am Amel bilang isang tunay na taong teatro ay kayang-kayang magpalit ng persona ng wala lang, bigla-bigla. At nakita ko siya doon, masigla, engage sa mga manonood at tuwang-tuwa ako. At iniisip ko, ito naman talaga ang tatak niya. Ang kausapin ang mga kabataan sa anumang panahon. Tingin ko kaya rin siya mahusay na alagad ng sining kasi siya'y may pagpapahalaga sa katalinuhan ng kanyang mga kabataan, ng ating kabataan. Mahalaga yon sa tingin ko kasi sila naman ang magmamana ng sining at kultura na ginagawa natin. Ang ALBWW or Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop ay tumutugon sa mga beginning playwrights. At tingin ko yung ganoong pagpapahalaga sa mga kabataan at ang kanyang walang sawang pag-asa na ang mga kabataang ito ay matatagpuan ang kanilang sariling tinig sa pagsusulat. Sa kanyang sinulat na Abadehang Ating Cinderella, mahalaga ang salitang atin sa pag-angkin mismo ni Amelia Lupena Bonifacio ng konsepto ng Cinderella mula sa isang global na fairy tale. Sa version niya ng Cinderella, ang fairy godmother ay hindi lang anyong tao. Maaaring mahiwagang isda, mahiwagang tandang, o mahiwagang puno na namumunga ng alahas. Tanging si Abadeha lamang ang makapipitas ng mga bunga at maaari lamang niyang gamitin ang mga bungang iyon para tulungan ang mga nangangailangan gaya ng mga dukha. Hindi tumatalab ang mahika ng singsing mula sa mahiwagang puno kapag hindi karapat-dapat ang tumatanggap. Ang maling-maling pagtatapat ng sinisingsingan o binibiyayaan ay nakapagpapatawa sa mga manonood dahil nakikilala nila ang matagal nang nakabaon sa kamalayan ng mga Pilipino. Ang singsing, kagaya ng korona, ang hahanap mismo ng daliri o sa ulo at hindi na ipipilit ang nararapat lamang dahil kinakailangan ang pagiging maganda ng kalooban. Dahil sa pagtatanghal ng mga dulang tulad ng Abadeha ang ating Cinderella, nahikayat na rin na ang mga kakontemporaryo o mas nakababatang mga mandudula na subukang ilapat ang folklorikong imahinasyon sa panulat at pagtatanghal. Ngayon, kaya ako binat yung Abadeha ang ating Cinderella kasi yun naman talaga ang kanyang trademark play na written for children. Nasulat niya iyon sa panahon na wala naman halos na nagtatanghal ng mga dula para sa mga kabataan. At meron siyang natugunan na isang pangangailangan at sa pagtugon ng pangangailangang yon, nag-fuse doon ang kaalaman niya sa Asian theater at saka doon sa
nabanggit ko na pagpapahalaga niya sa mga kabataang Pilipino at saka dun sa indigenous folkloric contribution ng ating Filipino imagination. That, I think, is why she deserved to be the national artist for theater and why she deserves to be respected as a mentor for young playwrights and emerging writers. Ah, ah, Dadagdagan ko pa ang aking naalala sa kanya ah, sa 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 mga hindi naman lingguhan, buwanang napagkikita ko sa kanya sa Institute of Creative Writing. Sa panahon na kailangang sama-samang manananghali ang mga tao at kahit papaano ay sinusubukan ko siyang kumustahin dun sa mga saglit na kumustahan na yun. At lagi niyang pinapaalala sa akin na ang kanyang dulang nasulat noon, yung main no drama, ang paglalakbay ni Sisa, na sabi niya, kung hindi iyon nabasa ng aking tatay nung araw, ay hindi iyon mananalo. At gusto ko lamang igiit na kaya mahalaga ang isang katulad niya na merong na nakaugat sa kulturang Pilipino pero bukas sa mga kontribusyon ng global na impluwensya na alam nila na makakatulong sa ating pagkaunlad ng kamalayan. Yung kanyang dula na yon, yung ang paglalakbay ni Sisa na isang no drama, nakatulong doon ang estetikang Hapon dahil nagiging mas memorable ito dahil lumilitaw ang mga multo na umuusig sa kung anumang kaapihan ang ginawa kay Sisa at saka sa kanyang mga anak. Isang paraan ito upang maisip ng mga kabataan sa halip na yung mga pinagtatawanan natin na ginawa kasi ito sa mga variety show na yung Basilio, Crispin, di ba? Yung Sisa na katawa-tawang figura. Pero sa panulat ni Amelia Lapena Bonifacio, nabigyan niya ito ng sophistikasyon at nabigyan niya ito ng justice bilang isang arketipo ng isang naghahanap ng hustisya na karaniwang Pilipino. At sa palagay ko, dito ko natatapusin ang aking masasabi tungkol sa kanya bilang isang kahangahangang mandudulang babae at bilang isang matibay na tagapagsuporta ng mga artista at anumang sining. Maraming salamat po. Magandang araw, ako si Genevieve L. Asenjo, naging panelist sa pangatlong Amelia Lapena Bonifacio Writers Workshop at kasalukuyang tagapangulo ng Departamento ng Panitikan sa Pamantasang de la Salle, Maynila, nagbibigay pugay sa ating pambansang alagad sa sining sa teatro, Ma'am Amelia Lapena Bonifacio. Narito tayo ngayon dahil sa malasakit ni Ma'am Amelia. Ito talaga ang naisip ko at pinaniniwalaan na tumpak para maglarawan sa husay ng mga obra at buhay ni Ma'am Amelia. Hindi ko man siya personal na naging guro at naging limitado ang pakikisalamuha sa mga pansining na aktibidad, damang-dama ko ang impluensya ni Ma'am Amelia. Ang kanyang malasakit sa pamagitan ng pagbalay niya ng teatro mulat gamit ang puppetry ng Indonesia at ng Japan na nakaugat sa ating kwentong bayan at oral na panitikan ng Asya. Lahat ito dahil sa kanyang malasakit sa kapakanan ng mga kabataang Filipino na ibig bang sabihin ang edukasyon, ang imahinasyon na nakaugat sa mayaman nating tradisyong pampanitikan at pansining at kung gayon ang pagkamulat at ang paglago bilang individual at mamamayan na may pagmamalaki sa pagiging Filipino at higit sa lahat may malasakit para sa kapwa at bayan sa ikabubuti ng nakararami. At kaya ang workshop na ito na tinataguyod ng UP Institute of Creative Writing ay isa ring malasakit. Sabihin mang napakarami ng platform ngayon para sa mga batang nagnanais na maging manunulat at maaaring maging sikat. Isang malasakit ito sa distilasyon ng napakaraming impormasyon na available para sa inyo, lalo na sa mundo ng digital media. Dahil hindi lamang mahalaga ang maging mahusay na manunulat, kundi ang maging manunulat para sa kapwa at sa bayan.
malasakit. Ito ang napakahalagang aral at paalala sa atin ng pandemya at ang hindi maisawalang bahala na direksyon ng ating panahon at ng ating buhay. At mapalad tayo na may napakagandang halimbawa tayo sa mga obra at naging buhay ni Ma'am Amelia. Kaya muli, maraming salamat Ma'am Amelia. Mabuhay ang UP Institute of Creative Writing at mabuhay kayong kabataang manunulat na Filipino. Lumilipad ka sa kalangitan, sumisisid ka sa karagatan, musmos kang may natutuklasan sa mundong iyong palaruan. Yakap mo ang mga damdamin, minumulat mga nahihimbing. Buhay may handang ilaan sa paniniwalang tangan. Alagad ng sining, bathala ka at alipin, patuloy sa paglikha hanggang ikaw ay dinggin. Itong mundo'y nauunawaan, buhay yumayaman, kahulugan, bayan umaawit ng sanghibig. Dahil sa'yo, alagad ng sining, alagad ng sining, sandatay katotohanan, sa iyong haplos maging ang daing tila kariktan. Alagad ng sining, bathala ka at alipin, patuloy sa paglikha hanggang ikaw ay dinggin. Alagad ng sining, alagad ng Kakatuwa naman. Congratulations to all the fellows of the 5th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop on Spoken Word. I'm pretty sure Lola Amel is smiling and very happy knowing that you are here eager to learn and improve on your craft. I wish to thank the Institute of Creative Writing for honoring my mother through this workshop and for inviting me. I also wish to thank my fellow panelists for sharing their expertise and experiences. I learned a lot from you and from our fellows. Lola Amel is known for her plays, but did you know that she also wrote short stories and poems? Her poems were written from 1964 to 1970 while residing in the United States. Allow me to read one of her poems entitled Dreams, 1969. When Amihan smiles in her sleep, I say the baby must be dreaming. My sociologist husband laughs. To dream, he says, you need symbols. Well, the milk bottle is a symbol. So is her pink plastic rattle. And that dark uterine. Existence
when lonely, afloat, agile, astronaut, she. And do not forget, perhaps, sometimes, she dreams of me. Tulad ng sa ugoy ng duyan, ipinadarama ng Dreams 1969 ang pagmamahal ng ina sa kanyang anak. At dahil sa tulang ito, ay magkakaideya na kayo kung ilang taon na ako. Tunay na napaka-personal ng pagsusulat at pagtatanghal. Bagamat hindi ko talaga tinahak ang larangang ito dahil naniniwala akong sapat na ang isang manunulat sa pamilya, minabuti kong pagtuunan ng pansin ang sining ng puppetry. Mahirap mawala ng isang ina. Subalit dahil sa kanyang paggabay at mga aral, ay batid kong maipagpapatuloy natin ang kanyang pamana, ang paglikha ng kwento at sining. Ang pagtatapos ng workshop ay simula naman ng bagong yugto sa inyong paglikha. Nawa ay magsilbing inspirasyon ang workshop na ito. At gaya ng madalas sabihin ni Lola Amel, kayo ang magpapatuloy, istorya ninyo ito. Muli, pagbati sa inyong lahat. Hello po, magandang araw. Ako si Aina Ramolete, apo ni Professor Amelia Lapena Bonifacio. At nais ko pong pasalamatan ng lahat ng dumalo at nakilahok sa writing workshop na ito. Salamat po sa pagpapatuloy ng programang naghihikayat sa ibang tao na magsulat. At sure ako na proud si Lola sa inyong lahat ngayon. Siguro, isa sa mga bagay na natutunan ko kay Lola tungkol sa pagsusulat na maaari kong ibahagi sa inyo ay upang maging bihasa sa pagsusulat, kailangan niyong magbasa una, tsaka pangalawa ay sumulat lamang ng sumulat. Bago kasi ako nag-shift sa art studies, naging creative writing major din ako. At nung nalaman yun ni Lola, lagi niya akong pinaalalahan ng, magpasa ka sa ganitong competition, or magpasa ka sa dyaryo, o hindi naman kaya, ipabasa mo naman sa akin yung sinulat mo sa klase. Pero pagtagal, na-realize ko na parang hindi para sa akin yung pagsusulat. So, nung sinabi ko na kay Lola na mag-shift ako sa art studies, sabi niya lang, alam mo, sa totoo lang, nagulat nga ako nung nag-creative writing kay. As if sinasabi niya na okay lang yan kung hindi naman meant to be. Kaya doon na lang ako sa other love ni Lola, yung teatro. Originally, last year, hindi naman talaga nakadedicate kay Lola yung Prinsipe Baghari kasi nasa isip ko nun, mapapanood naman ni Lola yun. Tsaka actually, pinapa-edit ko pa nga, pinapabasa ko pa sa kanya yung script namin nun. Pero this year, mas naging significant yung dedication, lalo na dun sa line siguro ni Bibi na bukod sa ang katawan ay lumisan, yung diwa narito pa rin. So, ayun, dun ko parang yun, para actually yun sa lahat ng lumisan. Pero for me, pinaka-significant dun yung si Lola at saka yung isang friend na nandun. So, muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng manunulat at saka manlilikha ng sining na dumalo rito at naging bahagi ng writing workshop na ito. At kaya ng sabi ni Lola, gawin niyo lang ng gawin yung craft niyo. Yun lamang po, magandang araw sa lahat. Kaibigan, huwag malumbay. Hindi ito pamamaalam. Prinsipe Baghari, ikaw ay buhay. Buhay ang diwa, bagaman napaglipasan na ang nakilala mong katawan. Palatandaan nito
Nahanda na akong maglakbay. Maglalakbay ka ng walang katawan? Pero paano? Salamat sa kaibigang ahas at sa papel na kailangan niyang gampanan. Nilason ka niya sa kanyang pananakmal. Hindi ko iniinda ang lason ng katawan. Sa diwa, sa gunita, naroon ako't narito, kaya nananatiling buhay. Huwag mo kong kalilimutan. Babalik ka na sa iyong kaibigang Gumamela. Ang kaibigang maraming katulad pero nag-iisa. Dahil sa mga itinanim na danas, dahil sa ating namumukadkad na pagsinta. Malulungkot ako kapag ikaw ay tuluyan ng namaalam. Masyado nang marami ang lumisan. Tandaan, maraming pasaning gumagaan sa awit at sayaw. Kaibigan, huwag malumbay. Ito'y hindi kwento ng pamamaalam. Ang katawan man ay di habang buhay, mananatili ang karanasan. Kaibigan, ikaw ay tumahan. Wasabu, malugmok ang mali sa gunita. Gawing makulay, mga alaala ay laging awitan. Iguguhit kita ng iguguhit. Puso ang tatanaw at pagbibigay kulay. Lilikain ng lilikahin hanggang sa ikaw ay magbalik. Hanggang sa susunod na pagsikat ng araw, kaibigan. Tandaan ng aking mga naibahagi. Isaisip ang mga larawang naiguhit. At kapag isang araw, pag napadpad kayo sa lugar na madilim o mapanglaw, nalulukuban ng abo at mabigat na pakiramdam, tingnan ang mga tala sa taas, ngumiti at mag-abang. Baka minsan, isang araw, may magpakitang isang munting nilalang. Ngumiti, siya'y yakapin pagkat siya ang ating prinsipeng kaibigan. Mula sa unang araw ng pagpapakilala sa ambag at alaala ni national artist Amelia La Peña Bonifacio, narito tayo at nakapag-ipon din ng mga panibagong aral at alaala patungo sa mga panibagong simula. Ipinagdiriwang natin ang pagtatapos ng ating 5th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Upang magbigay ng kanilang mensahe, narito ang ating direktor ng UPICW sa kanyang huling araw sa serbisyo.
si Dr. Rolando B. Tolentino. Ang bilis ng panahon kahit maulan. Ganito tayo matapos magbukas noong Lunes, formal na isinasara ang makasaysayang edisyon ng 5th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Ang palihan o workshop ay mahalagang yugto ng pagiging manunulat dahil sa ilang mga bagay. Una, muling nire-reaffirm ang kapangyarihan ng salita na magmundo at magtransforma ng ating mga sarili, kapwa, pamayanan at maging bansa. At pati na rin reaffirmasyon ng panulat bilang pangunahing gawain na kung ano tayo, ang pinili nating maging, kung bakit tayo nagtitipon kahit na maulan ang mga araw at gabi, dahil tayo nga ay manunulat at nagiging manunulat tayo kung tayo ay nagsusulat. Pangalawa, sa pagtangi sa ikalimang edisyon ng Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop, hindi lamang pagsulat ang nire-reaffirm, kundi ang kapangyarihan din ng performative o pagtatanghal na kayang banggain ang pedagogical o ang historical na pagkatuto ng mundo at pagkatao sa atin. Nagbabago at nagtatransforma ang spoken word kada pagtatanghal, kaya ang hybridity at fluidity ay paratihang nasa panig ninyo bilang spoken word artist. Ang 5th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop ay reaffirmation ng kapangyarihan ng spoken word. Pangatlo, pinipilit ng workshop o matapos nito na pagnilayan ng mga panelists at fellows kung bakit ba tayo nagsusulat, paano, kailan, para saan, para kanino. At sa dobleng pag-iisa sa pandemicong lockdown o bago pa man dito ang pabigat ng Dutertismo, kung bakit tayo kailangan patuloy na magsulat at magtanghal para makapagmulat, maging kontra fake news, maging kontra troll sa laban para sa katotohanan, malayang pamamahayag at free expression ng mga artists. Pang-apat, kung may pamana ang workshop at ang Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop sa inyo, ay sa larangan ng dalawang komunidad. Binibigyan kayo ng workshop ng isang plataforma para makapag-usap, debate, pagtanghalan, kasama ng inyong kahenerasyon ng spoken word artists na hindi nyo natagpuan bago itong workshop at matatagpuan pagkatapos nitong workshop. Isang komunidad ng manunulat ang iniaalay sa inyo ng workshop at nawa ay pagpatuloy ninyo kahit sa chat groups pa lamang ang ugnayang ito. At kung ito ay komunidad, ito rin ay nagpapahiwatig ng solidaridad kung ano ang kakayahan ng inyong henerasyon kapag nagkaisang hanay at tinig para sa katotohanan. At ikalima, may homing ang workshop na ito dahil hiniikayat kayong maging bahagi ng iba pang programa ng ICW. Ilathala ang inyong mga akda sa likhaan at DX Machina Journals, ilabas ang inyong unang libro sa Philippine Writers Series, o kung nagsusulat sa wikang regional, isalin sa Philippine Translator Series, at kapag nakapaglathala na ng unang libro at may plano ng ikalawa, sumali bilang fellow ng UP National Writers Workshop para sa Mid-Career Writers. Taon na namang tuwing Nobyembre, makilahok sa UP Writers Night para sa higit na pagtuklas sa iba pang komunidad sa mundo ng panulat sa ating bansa. Ngayong araw, formal na nagtatapos ang aking term bilang direktor ng ICW. Bukas o sa Lunes ay formal na ang term na ini kasamang Joey Bakiran. At tila fitting tribute na sa last working day ko ay ang graduation at closing ceremony ng 5th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Isang hindi lamang working day kundi homecoming ko rin muli sa ICW dahil noong 1986 ako naging fellow ng UP National Writers Workshop, si Tita Amel ang direktor ng workshop at unang taon na direktor ng ICW. At sa aking huling araw din ng workshop sa ngalan ni Tita Amel. Naway ang nurture at culture for writing na una kong tinamasa noong 1986 ay matamasa ninyo rin ngayong pandemicong 2021 mula kay Tita Amel at sa ICW. Pagbati at pagsasalamat sa workshop director Vim Nadera, sa panelists, sa staff ng ICW at sa staff ng workshop para sa matagumpay na ikalimang edisyon. Higit na pagbati sa mga magsisipagtapos na fellows sa paglalaan ng panahon at enerhiya sa workshop, pero ang higit na ikakadakila sa inyong pagkapili at pagtatapos bilang fellows ay kung patuloy kayong magsusulat, patuloy na maniniwala at isasadiwa ang kapangyarihan ng salita at panulat, patuloy na magtatanghal at maglalathala. Mabuhay kayo,
Mabuhay ang panitikang Filipino. Maraming salamat po sa mensahe at sa iyong tulong at paglilingkod, Sir Roland. At congrats po, Sir, sa inyong last day. At kung may magtatapos, may magsisimula. Pakinggan natin ang mensahe ng ating incoming UPICW Director, si Dr. Romulo P. Bakiran Jr. Magandang hapon sa inyong lahat. Pagbate sa mga kalahok ng panglimang Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Hindi lamang kayo writer, kundi performance artist din. At kinakatawan ninyo ang diwa ni Tita Amel na naging guru ko din sa creative writing. At binabati ko ang inyong sipag sa nakaraang 5 araw tungkol sa tinalakay ninyo ang kompleksidad ng teksto at kaugnayan nito sa actor. At ngunit higit sa lahat, hinihikayat ko kayo na ibigay ang buong puso sa inyong manonood dahil kayo ay nagtatanghal, nagpe-perform para sa mga manonood sa lipunan. No? Kaya't inaasahan natin na itong ating workshop na susuportahan, nangangako ang UPICW at ang sistemang UP na susuportahan ito sa susunod na 50 at hanggang 500 taon. So kayo ay isa sa mga benchmark na batch ng workshop na ito at kayo ay binabati ko na mabuhay at magkikita pa naman tayo. Padayon! Maraming salamat at break a leg po, Sir Joey. Trivia lamang po sa mga kasama natin. Talagang minsan nagkaroon ng literal na break a leg moment po si Sir Joey. At mababasa ito sa kanyang librong Sagad sa Buto, Hospital Diary at iba pang sanaysay. Matatag po ang ating mga ICW directors at laging handang bumalik para magsilbi at magsulat ng magsulat. Muli, pagbati po, Sir Joey. Ngayon, para magbahagi ng kanyang mga istorya at mensahe, narito ang ating workshop director na si Dr. Victor Emmanuel Carmelo C. Nadera Jr. Pasok po, Sir Bim. Magandang araw po. Sinadya kaya ng tadhana na tumuo ng ika-5 Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop sa panahon ng State of the Nation Address o SONA? Mambo o Tita Mel, mapagbiro pa rin po kayo. Mula noon hanggang ngayon, mahilig pa rin kayo sa sedisyon. Ang una ay pagpapahalaga sa salita, samantalang ang huli ay sa pagwawalang bahala rito o palabra de honor. Gaano nga ba ka-importante ang ating mga sinasabi? Wala kang sinasabi kapag wala kang kwenta, hindi ka magaling. May sinasabi ka kapag ikaw ay may kaya o kayang gawin. Kulang naman ito kapag pinagmulan ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan. Kapag inulit-ulit mo ito, sumusobra. Sabi-sabi. Kasi ang tunay na pangalan ng fake news. Kapag sinabi ng iba, sinabi lamang ng iba. Hindi ka panipaniwala. Lalo na kung mula sa matatanda at sinasabi sa bata o kabataan. Walang iniwan ito sa pangaral ng magulang na magulang, Tay o Nay, dami namang sinabi, pero wala namang kayong sinabi. Kung di mo naman sasabihin, saka kasisisihin. Kaya, ano nga ba ang ibig mong sabihin? What do you want to say? Ano nga ba ang ibig mong sabihin? What do you mean? Ito ang punot dulo ng palihan. Bagamat kaluranin di umano ang konsepto, ito ay matagal nang ginagawa
ng mga maharlika rito. Isa nga ay ang mga panday. Ang workshop ay pagpapanday. Una, upang palambutin ang matigas na bakal, kailangang isalang sa apoy. Ikalawa, habang nagbabaga, saka ito pinupokpok ng maso para iayon sa ibig na hugis. Ikatlo, kapag may itsura na, sang-ayon sa pangangailangan, kung pampuksaman sa kalaban o panghiwa lamang, ititigil na ang pagmamaso. Ikaapat, ilulublob ang obra sa malamig na tubig at doon magpapanlaban ang mga elemento. Ikalima, lilinisin ito. Walang kasing kinis. Maaari bang kuminis ang hindi dumaan sa pandayan? Pwede bang maging magaling agad? Posible. Kung isinilang kang ganyan, Diyos ka o Diyosa. Walang bahid, walang dungis, biyaya ni Bathala sa kaso natin sa panulaan o panitikan o sining at kulturang Filipino. Kaso, hindi tayo ganon. Hindi tayo pinagpala. Hindi tayo biyaya. Hindi tayo Bathala. Bathala na. Bahala na. Basta. Kung walang pandayan, pwede naman. Bakit hindi? Bakit? Hindi naman kailangan ni Juan Miguel Severo, di ba? Bakit? Si Juan Miguel Severo ka ba? Nananalamin. Oo, salamin din pala ang palihan. Ipinapakita nito ang totoo. Isinisiwalat nito ang lahat. Lahat, sabi nga ni Pablo Neruda, pati kulugo at iba pa. Pwede naman nating ipagtanggal ito o pwede naman takpan o pagtakpan. Pwede kahit ano, kahit hindi ka sumalang dito, kahit hindi ka sumali dito. Walang mawawala sa'yo, wala rin mawawala kay Mambo o Tita Amel. Wala lang. Magpapatuloy pa rin naman ng likhaan sa mga may gusto, sa mga gustong matuto. Gustong matuto sa mga natuto rin. Sa mga natuto rin sa hirap ng pagiging alagad ng sining. Kaya, salamat kay Dean Ami o Amihan Bonifacio Ramelete sa mga araliw sa paggamit ng props o kasangkapang pandulaan mula puppetry hanggang poetry at iba pang chatrong nagsasabing kahit ang tula ay isang uri ng komunikasyon. Salamat kay Maningning Este, Weiwei o Banawe Miklat Jansen sa mga araliw sa paggamit ng katawan lalo na ng boses ng inyong supply na tips na in-apply mo sa pagtatanong kung ano nga ba ngayon matapos ng 4 na paraan ng pagkukwento. Salamat Madam Cookie sa mga araliw sa paghahanap ng aming tinig, sariling himig, kilos at galaw at gawi bilang paraan ng pakipag-ugnayan. Salamat Papa Tibo o Stephen Patrick Fernandez sa mga araliw sa salungguhit sa kaligiran ng pagtatanghal mula sa kadluan hanggang tanghalan bilang trans creation. Salamat Bayaw o Lord Ernest Hanapol de Vera sa araliw sa pagpapakilala ng yaman ng kulturang popular para sa aming mga baby boomer, millennial, Gen X, Y at Z, kina Rico J, Jack Kerouac, Jazz Bowls, Def Jam, Paco Punk, Jesus Freaks at Aliens ng Camias Road habang dinideclaim ang dissonance at paglalagay ng tipa rito, kabilang na ang videoke mula sa Purgatory na nauwi kina T.S. Eliot, Ezra Pound, Mike Rosa at pambansang alagad ng sining na si Rolando Tino. Salamat anak! Alam niyo bang anak si Nerissa del Carmen Digvara sa pagkadalaga ni J. Neil Garcia at ako ang itinuturong ama. Kaya salamat Richie! Mula sa isa pang pangalan niyang Immaculada Concepcion sa mga araliw sa elihiya ng espasyo hanggang sa manifesto. Dahil sa inyong aral at aliw. Sana Ram o Christian Ryan Ramali, mapatawad mo kami kung minsan nagiging misulang akademikal o akademiko ang talakayan pagdating sa pagkilatis o pagtistis na mga tulang dapat sana ay isang anyo ng rebelyon. Sana Jazz o Jasmine Joyce Peña, mapaghalo mo ng masinop
ang panitikan at pagpapahayag o periodismo na ipinadanas mo sa palihang ito sa pamamagitan ng iyong blog o vlog. Sana Jail o Jail Ann Mir, maniwala't magtiwalang matutuloy sa wakas ang iyong kasal. Bisin sana'y kasabay ng ALBWW. Sana Berto o Edbert Darwin A. Casten, maanyayahan mo kami sa iyong kasal ni Jazz at maimbitahan mo kami na makapagpalabas. Lahat habang honeymoon ninyo. Sana Adrian, Negrete de Binaflor, maiwagayway mo pa ang bandilang Uragon sa tulong ng mga panulaang balang araw ay isusulat mo pa sa kinagisnan mong wika upang mabuhay ito habang buhay. Sana Luan o Luian Mapa, makapagpalabas ka ng album sa Spotify sa iyong mga tula sapagkat kapangyarihan mo ay nasa iyong boses na masarap sa tenga at hindi nakakasawa. Sana Lola Basyang o Kuya Leandro Reyes, maging karapat-dapat ka sa mga apo ni Don Severino Reyes dahil raraabis ka, wika nga, kasi hindi ka lamang mahusay magsulat, magaling ka rin magtanghal, mapa-Ingles at mapa-Filipino. Sana Bunso, Philip J. Lianyo, maaring pinakabata ka rito pero isa ka o ikaw ang pinakalaureado o premyado, hindi lamang sa pagiging spoken word artist, kundi bilang mambabalagtas sa kakaiba, kahanga-hanga at kapitapitagang paraan. Sana Kim o Kimberly Ann Ramos, malampasan mo ang tagumpay ng idolo o modelo mong si Paulo Manalo na makapaglibro ka na kasing galing o mas mahusay pa sa geography. Sana PG o Papa Jesus o RJ Morillo, makapaglabas ka ng musical gaya ng ginawa ni Kanye West bilang Christian rapper o Christian spoken word artist ng panitikang Filipino. Sana Angge o Angel or Angela May, makapaglathala ka ng aklat ng mga tula mong itinatanghal na mapapakinabangan ng mga pataang tulad mong nagbibigay ng tinig sa mga walang tinig. At sana Hana, naririnig po ba ninyo ako? Lesenia, kahit minsan lang tayo nagkita sa Davao, pero parang matagal na tayong magkakilala. Kaya sana matuloy ang pag-aaral mo dito sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman bilang PhD sa malikhaing pagsulat sa pagpapalawak ng pamayanan o community ng spoken word, particular sa performance poetry o performatura, sa pangkalatang intertextual o interdisciplinary o multidisciplinary o cross-disciplinary na forma ng plataforma sa Zoom. Para sa ating mga Kristiyano, ang simula ang salita. Salita na naging tao, ito si Kristo. Ito nga si Kristo. Ganon, oo nga, ganon kahalaga ang salita. Ang salita, katapat ng landas. Kung walang salita, wala tayong daan o direksyon. Katumbas ng katotohanan, kung wala tayong salita, sinungaling ba tayo? Kagaya ng buhay. Kung walang salita, patay na ba tayo? Patay tayo dyan. Kaya buhayin natin kung ganon. Una, salamat sa lahat ng tulong upang buhayin ang salita sa gitna ng digma at payapa. Alang-alang sa alaala ni Mambo o Tita Amel. Sa likhaan sa UP Institute of Creative Writing na pinamumunuan dati ni Dr. Roland Tolentino noon at pinamumunuan naman ngayon ni Dr. Romulo Bakiran, mga kababata sa panulat at kapwa kasapi sa oratura. Kina Dr. Vladimir Gonzales na dati kong estudyante at ngayon ay boss ko na sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas at sa mga Vlad's Angels na si Rona, Cyril, Mara, at Steven, na mas kilala bilang Stevengers. Kay Luna, sa anak naman ng isa pang dapat sana ay pambansang alagat ng sining na si Decano Rogelio Sicat, sana gaya ng tatay mo, na isang agos sa disyerto ay mabigyang buhay mo rin ang ika-6 na Amelia Lapenia Bonifacio Writers Workshop para sa alamat, mito at iba pang kwentong bayan. Salamat sa lahat, mabuhay kayo at maraming salamat.
Tagay! Maraming salamat po, Sir Vim. Sa puntong ito, tatawagin natin ang ating mga panelists at workshop fellows para ibigay ang inyong mga sertipiko ng pagkilala at pagdalo. Uunahin po muna natin ang panelists. This certificate of appreciation is presented to our panelists for participating in the 5th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop on Spoken Word Poetry, given this July 31, 2021. Signed by Vladimir B. Gonzalez, ICW Deputy Director, Victor Emmanuel D. Nadera, 5th ALBWW Director, and Roland Tolentino, UP-ICW Director. Amihan Bonifacio Ramolete. Lourdes de Vera. Steven P.C. Fernandez. Nerissa del Carmen Guevara. Banawe Miklat Jansen. And Cookie Tuason. Pagbati po sa inyo ating mga panelists. Salamat po sa inyong pagdalo at pagbahagi sa ating workshop. Ngayon po ay dadalo naman tayo sa pagbigay ng sertipiko para sa ating mga fellows. This certificate of completion is presented to our dear fellows for participating in the 5th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop on Spoken Word Poetry, given this July 31, 2021. Signed by Vladimir B. Gonzalez, ICW Deputy Director, Victor Emmanuel D. Nadera, 5th ALBWW Director, Rolando B. Tolentino, UP-ICW Director. Edward Darwin Casten. Adrian Negrete Divina Flor. Philip J. Liaño. Hannah Lesenia. Christian Ryan Ramali. Louie Ann Mapa. Maria Jail Anne-Marie Mi. Art J. Murillo. Angela May Pamaus. Jasmine Joyce Peña. Kimberly Ann Ramos. At Leandro Reyes.
Maraming salamat at pagbati sa ating mga workshop panelists at bonggang-bonggang congratulations sa ating mga manunulat at spoken word artist na naging fellow ng 5th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. At dahil spoken word at performance ang ating tema ngayong taon, hindi lamang ang traditional fellows performance ang masasaksihan natin. Narito po ang performances ng ilan sa ating mga panelista. Panoorin po natin sila. Sinalubong ni Inang. Asa ng mga alimasag na ating tanghalian? Nang sabihin niya, akin pong pinawalan. Siya ay hinabol ng mag-asawang tampal.
si Suwan ay malaki ang paniniwala na ang buwan ay nasa kanyang sikmura. Si Suwan, gustong marating ang buwan. Ngunit walang lubid na sinas ng langit, at wala ring lambat na singlaki ng dagat. Singlaki ng dagat. Si Suwan, tinungong aklatan, naghanap, nagbasa, nag-isip. Siya'y nangarap ng katangi-tangi. Sinilip, sinukat, pinag-aralan, tapos gumawa ng isang sasakyan. Lumipad siya! Vroom, vroom, bumalik siya! Ngayon si Suwan ay malaki ang tiwala na walang bagay na di niya magagawa. Si Suwan, Entitled 2012 Hannah Weinberger. These words should appear in any variable form inside or outside of the space. They can be spoken, used as a performative interaction, used as a script, included in the press release or floor plan, be printed on walls or on paper, sung out loud, included in another piece, spoken out loud, or function as subtitles, etc. Choo, choo, zing, la la la, poof, flutter, yikes, fist, bump, whoosh, gasp, swish, swoosh, jingle, screech, slap, thud, chew, fizz, thump, whoop, clap, slash, grunt, spray, dash, sprint, squirt, drizzle, whoosh, ratatata, whisper, bam, tinkle, bang, clang, whine, clank, clap, clatter, clink, ding, giggle, growl, gurgle, mumble, chortle, murmur, bawl, belch, chatter, blurt, arf, ba, bark, bray, buzz, cheep, chirp, cluck, ba, babble, whisper,
ping pong, shock, shudder, gong, shuffle, shush, sigh, sizzle, clap, sizzle, slam, smooth, snap, snick, sniff, whip, sniff, clank, dance, growl, clap, pump, clash, beat, clatter, haha, spark, boop, ba, bam, hump, bang, wham, wee, bang, wham, wee, bang, whimper, sash, whine, whip, gurgle, whirl, ah, whirl, grunt, whisper, gargle, gasp, giggle, ball, bloop, dong, grind, groan, whoosh, bash, whoop, beep, whiz, blubber, woof, pitter patter, clop, clunk, clop, chomp, pong, drum, pop, clang, 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 crash, creak, blare, blast, bleat, ah, loop, light, thump, blurted, thump, burr, crumple, buzz, blurting, boing, grr, creak, grumble, crack, gulp, swag, thump, gurgle, hum, gash, gush, hack, tick, ha, honk, bonk, hiccup, hiss, bark, flish, flick, bash, chatter chip, ball, hurrah, blare, cock-a-doodle-doo, do, cuckoo, abracadabra, throb, achoo, ahem, slurp, smack, arg, ball, beep, belch, whoop, screech, ding, blah, blap, rip, cock-a-doodle-doo, hum, cough, screech, crackle, woo-hoo, crisp, croak, slurp, smack, crunch, slash, slap, yak, yank, slop, slurp, crunch, sizzle, cuckoo, ding, ding dong, doink, rustle, drum, roar, echo, eek, fizz, flash, roar, flop, rumble, bu, blush, gallop, splatter, whir, squelch, swish, no, static, rustle, stomp, poof, swat, bonk, sweep, whisper, switch, ring, regurgitate, tick tock, bang, ting, tiptoe, blare, tong, chug, tremble, pitter, tug, bang, dangle. Jingle, yelp, jollop, kaboom, saw, kerplunk, wah, clank, knock, laugh, meow, mew, toink, meow, ow, moo, clatter, munch, clop, clout, num, clock, bump, buzz, clang, belch, clank, pop, tweet, vroom, whip, click, wah, wah, wah. Wow. Bang, warble, whack, wonk, honk, well, wheeze, murmur, neigh, oink, ooh, ooze, ouch, oh, better, peep, bam, pew, ping, slash, splat. Whistle, whiz, snort, stop, whiz, whoa, boink, low, bong, bonk, boo, gurgle, ew, boom, bow wow, rush, bubble, bump, roar, belch, shoosh, ring, plunk, rustle, ah ha ha, scream, clatter, screech, whisper, shatter, wear, sheesh, mumble, shine, drip, drop, shiver, blab, caramba, cow, call, chit-chat, tit-chat, clack, clink, clink, boo, ho, holler, honk, hubbub, buzz, toot-toot, ha, flutter, hush. Yap, yell, yip, zap, zigzag, zip, zoom. Hello, can you hear this? Okay. Cheap thrills. For 25,000 dong, I sat on a stool in a tourist cafe and had an egg coffee, all sweet and runny with native egg yolks from chickens that walked on minefields and didn't even know it. Things are cheap that way. Like a piece of my country, my president gave away to the Chinese without blinking. Things are cheap that way, like islands without titles, named after sacred islands owned by ageless women
who count their age from the birth of the national disasters that run through their village like colonizers' horses. She is 9 years old but looks 85 and does tattoos for everyone that asks. A dot costs 500 pesos, a compass 10,000, north, south, east, west, but the tourist remains lost. Help me find my way around all the colonizers' bones, piled underneath the university I teach in, which is 400 years old. They hurt my soles when I walk barefoot on the grass. They hurt my heart 46 years beating, and still witnessing 23,000 lives die in a drug war without warrants and drug tests because our president is thrilled by blood and beauty and women's rapes. Shoot the women gorillas in the vagina. Soldiers, because we are cheap that way, shoot me. Shoot me, shoot me. Thank you. I'm in transit, traveling the earth, heaven, and hell of your mind's eye, carrying in my womb your long English lines that walk and run and drive and breathe with me. Words in your garden, your forbidden tree. See, I am fascinated, picking and biting your unsaid poetry that manifests itself in social interaction. I can't get no satisfaction wanting more of you every single day. In my hand is a ticket, enough for a trip to go all the way to blissful eternity. Forget everything else but my memory that resides in the smoke that surrounds you. The window of your eyes is giving me full view. It doesn't matter that my lungs are weak. I can only let my heart
Hindi ganap magpahiwatig ang mga salita. O ang salita ang ganap na tagapagpahiwatig. Hindi ko pabatid. Ako at ang aking wika ay magkalayong mundo. Kaya, buting huwag gumamit ng mga salita. Hindi makakalikha ng pag-unawa. Hindi kayang maging tulay ng wika tungo sa puso. Mas mabuti pong huminga ng salita tungo sa puso. Mas matamis ang musikang tinipa sa alpa. Wika nga. Huwag mo akong ikulong sa mga pagtatalo, sa mga argumento. Bawiin mo ang mga salita mo. Ako na ang bahala sa akin. Mabuhay tayong tulad ng estranghero. Congratulations at maraming salamat po, workshop panelists. Isang linggo na po ninyo kaming pinapahanga sa inyong pagiging mapagbigay at malikhain sa proseso ng ating palihan. Hanggang sa susunod po. Siyempre, hindi naman lalampas ang graduation nang walang pagtatanghal mula sa ating workshop fellows. Kaya muli, narito ang batch 5 ng ating ALBWW. When it rains, kapag umuulan. Agua de Mayo na naman. Nagsilabasan na naman ang mga babuit. Nagtampisaw, naghabulan. Nanamian ako samtang ginalantaw sila sa bintana. Paano kaya maligo nang hindi nababasa? Kidlat ang tinugon sa akin ng langit. Iniisip marahil kung saan kawalan ako ng galing. Basta mo na tumutulo, may nakahanda pa rin magpasuko. Ipaubaya sa kanila ang balding pangsahod. The sky, now flinching, responds to everything I say like it never ignored the disappearance of all my familiar years. And though it comes like clockwork, come to bless us all, what I catch is the range and the winds, the warning of thunder. How it wants me to seek for shelter, somewhere to hide, somewhere to be safe, somewhere I can be at peace. As the showers refuse to stop, I close my eyes for a moment, allowing the loud water striking my rooftop to fill the silence. All this rain, and where does it lead to? Making sense of the immense, the fallen cloud crawling the air that touches our skin. Uwan-uwan, sabligi pa ang yuta. Buhos, unos, tikatik, pisik, tilamsik, huwag ka nang tumila. Paalaala mo ang dalisay ng ambon at ang awit ng hangin. What is rainfall if not felt through our fingers? What is this moment
if not an echo of your warmth. Gamagayonan ang may kakapuan kapag nagauran. Ooran, ooran, ibuhos mo pa. Inuhos mo hanggang sa maitangay ang luha ko sa aliman. Sapagkat kasabay ng kwento ang bawat kanto at pedestrian. Tangayin mo ang mga nasa sa nakaraan. Nang sa pagkatapos ng pagbuhos nitong ulan, ito ay simpleng ulan na lamang. Sa baryo diin ako na bata, upod na mo ng uran, bukid, pagsuba. The rest is what punctuates the stretch of the silence. What to make of these interruptions, the grays of wind. Tomorrow, I wish for open skies and sunlight, stretching, crawling to places far beyond what I could see. For what I want is to explore, discover something new, like a child being introduced to metaphors. The excitement and the wonder of it all. I lay here, my eyes closed, smiling and waiting. There's nothing here that water does not pierce. No landscape, no history that water does not mold. Apan uwan, uwan, kun luha ka sa langit dinhi sa kalibutan. Uwan, kailan ka ba tatahan? Truth. My bed, watermarked with sweat, bears questions with answers I am not prepared for. My head, filled with voices swimming in the ocean floor of my throat, this room, nothing but a waterless puddle waiting for the next rainfall. Maraming salamat Batch 5 ng UP ALB WW. At mula naman sa kanilang pagtatanghal, makikinig naman tayo sa mensahe ng mga kinatawan ng batch na ito. Pakinggan natin ang mga nais sabihin ni na Christian Ryan Ramali at Hannah Lesenia. Ayun. Hey po, Ram here. So, para po to sa pamilya ko. Joke lang, charot. You know, doing spoken word, I knew from the start there were many ways to do it because everybody has their own thing. What I find good about spoken word is that it's anti-establishment. Pero I don't think any of us were prepared to go from stage to as what I told Ma'am Nerissa like a couple of months ago, these stream of rectangles na sometimes very annoying na kasi like gusto mo na lang makita yung totoong tao, di ba? And now, you know, we're kind of forced to make do with what we have, and there are new forms and parameters na we have to be accustomed to, like we discussed nung mga nakarang araw and even kanina, which I am very thankful for, mga bagong medium, our new sense of togetherness. It goes without saying naman na everybody learned something new in the workshop, and we all have each other to thank for that. Spoken word really borrows a lot of different things from a lot of disciplines. And personally, I like to think na after all this time, spoken word is still such a young art form. And even sa light of the pandemic, we can feel siguro the spirit of spoken word sort of looking at us childlike and asking, oh, ano na? And then we had the Amelia Latenia Bonifacio Writers Workshop, and now we're here. I've never met
Ma'am Amelia. I've never had the pleasure. Pero I'm happy that I was able to meet her ideals, her spirit, which I guess in essence is her na naman. And I'm very grateful for her. And you know, this form of gratitude will continue as long as magkakaroon tayo ng workshops na ganito. You know, dedicated to her and to the writers na gusto sumali, you know, and everybody. And I would just like to take this opportunity to thank everybody, everyone who made the workshop possible. Yung mga organizers, some sa ICW, the tech team, si Sir Vim, and si Ma'am Rona, and Ma'am Cyril, si Sir Steven, si Sir Vlad, you know, and to the panelists, thank you for not only teaching us, but also learning with us sa proseso na to. And of course, sa mga fellows ko, kunyari na lang, first time ko ma-meet yung iba sa inyo, kahit talaga mga ilang taon ko na kayo kilala. 4, 3 ata, I think. I'm really, you know, my soul will not refuse to rest in peace kapag hindi tayo kikita like in person. You know, as I said, kapag life outside improves, hindi pwedeng hindi mabibinyagan si BFF Kimberly. Hindi ako papayag. Ayun, kailangan mag-meet tayo after this hell that we're going through. And before that, you know, keep in touch. And thank you so much for this opportunity. And thank you for learning with me. And ayon, don't be a stranger. Thank you. Paano nga ba dapat tinatanggap ang mga pagsasara? Paano nga ba dapat magpaalam ng masaya? Joke lang po. Hindi po ito ilehiya. Ito po ay pasasalamat sa 5th Amelia. Maraming salamat po mula po dito sa Mindanao. Nagpapasalamat po kami aking paggalang at pagbati sa lahat po ng bumubuo ng 5th Amelia. Gusto ko pong magpasalamat, nasabi na po ni Ram kanina. Lalo na sa platform natin ngayon na nasa gitna po tayo ng pandemya, nagpapasalamat po kami dahil binigyan niyo po kami ng oportunidad at pagkakataon na marinig po ng ibang tao. Lalo na po ng maka-impluwensya in a good way, lalo na sa kabataan, sa mga Pilipino na gustong-gusto pong tumula at gustong-gusto magbahagi na kanilang dayas. I'm sure marami po silang natutuhan mula po sa atin. Maraming salamat mula po sa kami po ay nakaharap sa camera, pero may mga tao po na nasa likod ng aming mga camera. Sir Vlad, Ma'am Rona, Ma'am Cyril, maraming salamat po sa inyong paggabay at pagmamahal sa inyong ginagawa. At salamat din sa mga co-fellow ko, sa mga panelists, sa pagmamahal po natin sa craft po na ito. Personally, ako mula po sa lugar na multilingual at napaka-diverse, nagpapasalamat po ako sa pagtanggap niyo po sa amin, sa aming pagkakaiba. Nagpapatunay po na ito. Sa gitna man po ng kahit anong pagsubok, isa lang man po ang ating layon na tumuhin. Ito po ang ilapit pa ang pantik at mas ilakas pa ang ating mga tinig. Lalo na sa panahon na sinusubok po tayo ng iba't ibang mga problema, giyera, karahasan at iba pa. Nagpapasalamat po talaga kami at ang hiling ko na naman po siguro ay matuloy po yung kamustahan. Ang tanging hiling ko ay maisa praktika ang lahat po ng teorya na aming natutuhan. Ang dami po namin natutuhan mula po kay Ma'am Banawe, kay Sir Lord, kay Sir Vim, kay Dean Amihan, kay Ma'am Nerissa, at sa lahat po ng aming panelists. Lalo na po sa fellow, dahil nabubuksan po ninyo ang inyong mundo sa amin, nabubuksan po namin ang aming kalibutan mula po sa inyo. Maraming salamat. Gumagawa po tayo ng kasaysayan. Gumagawa po kayo ng kasaysayan. Gumagawa po tayo ng makasaysayang bagay sa pamamagitan po ng 5th ALBWW. Wishing po na maging successful po ang susunod po na 6th ALBWW at susuportahan po natin ito. Maraming pong salamat.
Maraming salamat, Ryan at Hannah. Para sa kaalaman ng lahat, nasimulan na rin ang paghahanda para sa 6th ALBWW. At para ipakilala ang susunod na workshop director ng ating palihan, tatawagan nating muli si Sir Vin. Ipapakilala naman ng ating bagong ALBWW director ang magiging tema para sa susunod na panawagan. Hello? Hello? Naririnig niyo po ba ako? Sa punto pong ito, ibinibigay ko ang sulo sa katawan ni Incredible Hulk ng Funko Pops sa bagong workshop director ng ika-6 na Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop kay Dr. Luna Sikat Cleto. Maraming salamat, Bim. Ba't ako biglang nawalan ng salita? Siguro kasi masaya. Masaya na nakikita ko kayo kahit man lang sa virtual. Kahit itong mga kahon na to na tila ataul pero tila mga portal din na patungo sa inyong mga mundo. Ang susunod daw na magiging tema gaya ng aming napagkasunduan ay ang mga mito at kung paano ito isinasalaysay muli at hindi na siguro kailangan sabihin na madadaplisan o kung hindi man magiging sentral ang usapin ng folklore. Pinapakinggan ko kanina ang mga sinabi ng mga tao sa pagtatapos na ito at umaasa ako na sa susunod na iteration ng ALBWW ay hindi mawawala ang sidhi ng interes ng mga kabataan at saka ng mga panelists na magiging kabahagi ng bagong workshop. Muli, pagpupugay ito sa ideal na sinimulan kung hindi man ipinagpapatuloy ni Ma'am Amelia Bonifacio. Magandang bumabalik rin sa mga tema ng alamat, mito at saka folklore para sa ating panahon dahil ang mga anyong ito ang nagpapabalik sa atin sa kung nasan tayo. Lugmok na nga ang ating mga kinalalagyan pero ang folklore ay nagpapakita na ang pagkapantas ng mga Pilipino ay matatagpuan sa kahit saan. At malamang, ang mga pagiging pantas na yon ay nakikita sa mga karaniwang tao, mga karaniwang kwento. Natuwa ako dun sa multilingual na transitioning din ng graduation speech ng mga kalahok at na-imagine ko na ang susunod na programa o ang susunod na workshop ay magpapakita rin ng mga sari-saring balon ng mga wika at dila, kumbaga. So, wala na po akong maibabahagi maliban sa pasasalamat sa mga naging panelists, si Banawe Miklat, Nerissa Guevara, Stephen Patrick Fernandez, Dean Amihan Ramolete, Cookie Tuason, Lord H. De Vera, ang workshop director na si Vim Nadera, ang ating deputy director na si Vladimir Gonzalez, ang mga katuwang sa produksyon na si Narona, Sai, Steven, Mara, ang bagong director natin na si Joey Bakiran, at salamat din sa dating director natin na si Roland Tolentino. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Ma'am Luna, at congratulations. Ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay isasagawa natin ang traditional na photo op. Kaya buksan po ninyo ang inyong camera para po sa ating live stream photo op. Wala po munang mag-chat para hindi po sumama sa ating screenshot. Okay po, ayan. Okay?
Ready? 1. 2 page po ito. So, first page, hindi lang po kayo. Hindi natin alam kung sinong nasa first at third. Okay. Ready? 1, 2, 3, smile. Next page. Ready? 1, 2, 3, smile. Ano pa po? Sa ating speaker view naman. Okay. Malabo siya sa akin, so gallery na lang ulit. 1, 2, 3, smile. Last one po, second page. 1, 2, 3. Smile. Wait lang po. 1, 2, 3, smile. Okay po. Maraming salamat muli. Salamat sa lahat. Pagbati at pasasalamat sa ating workshop fellows. At Salamat maraming sa mga salamat fellows. po workshop panelists. Maraming salamat Lola Amel sa mga alaala at sa mga pamana. Dito po nagtatapos ang 5th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. At gaya ng pamana ni Lola Amel, magmasid, makinig, lumikha, magbahagi, magbigay ng magbigay, at magpatuloy. Hanggang sa susunod na taon. Thank you, no.